Ate Jet, salamat nga pala sa pagatan mo ng memorial, ha? Ano naman yung napansin mo sa paraan ng pag-celebrate namin ng memorial? Simple lang pala yung pagdiriwang sa inyo, no? Pero Judy, pwede pa tayong maging alagad ni Jesus? Oo naman, actually may sinasabi na yung Bible tungkol dyan. Nakaulat yun dun sa Juan 8 verse 31 hanggang 32. Basa mo. Sabi dito, at sa gayon ay sinabi pa ni Jesus sa mga Hudyo na naniwala sa kanya. Kung kayo ay nananatili sa aking salita, kayo ay tunay na mga alagad ko, at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Salamat sa iyong pagbasa. Sabi doon sa talata 32, paano daw tayo maaaring maging alagad ni Jesus? Sabi dito, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yan ang ibig sabihin ng katotohanan. Yung katotohanan, isang katotohanan pala, yun yung maaari tayo maging alagad ni Jesus kahit mga bata pa tayo. Bakit? Kasi nagpakita siya na interes sa atin. At isa pa, alam din ni Jesus na pwede silang maging mga alagad. Di ibig sabihin pag sa mga bata, may naging alagad pa ba si Jesus? Kaya ulit natin yung Bible ang sumunod niyan. Nakaulat naman yun dun sa Lucas 6:13 hanggang 16. Ako naman yung babasa. Ngunit na maling araw na itinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili sa kanila na 12 na tinawag din niya mga apostol. Si Simon na pinangalanan din niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid at si Santiago at si Bartolome at si Mateo at si Tomas at si Santiago na anak ni Alfeo at si Simon na tinawag na ang Masigasi at si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging traitor. Base dun sa nabasa ko, may nakilala ka ba o may familiar ba sa'yo dun sa 12 apostol? Pangalang Mateo at Judas Iscariote. Ano sa akin? Mahusay, alam mo ba ang katayuan nila sa buhay? Hindi sila mayaman sa material. Pero, halos lahat sa kanila ay may isda. Meron din naman doktor sa kanila, yun ay si Lucas. At isa pa may abogado din sa kanila. Si Pablo naman yun. Isa siya sa mga alagad ni Jesus. Judy, pwede pa tayo mga babae na maging alagad ni Jesus? Kasi yung sa nabasa ko kanina, puro kalalakihan lang. Paano naman tayo mga babae? Kaya rin natin yung Biblia sumagot niyan. Nasa Lucas din yan sa Lucas 8:1 hanggang 3. Nais ko ikaw yung bumasa. Kalaunan ay naglagbay siya sa bawat person at sa bawat nayon ay pinangaral at pinahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. At ang 12 ay kasama niya at ang ilang babae na napagaling sa mga balakal sa espiritu at mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena na tinawasan ng 7 demonyo, at si Juana na asawa ni Cusa na tatapangasiwa ni Herodes, at si Susana at maraming pang babae na naglilingkod sa kanila mula sa kanilang mga tilatang. Ayon doon sa nabasa mo, di ba ilan sa mga kasama ni Jesus ay mga kababaihan kagaya ni Maria Magdalena, Juana at Susana? Ano ibig sabihin nito? Na kahit ano man ang ating kasarian, magbabae man, bata, matanda at lalaki, ay pwede maging alagad ni Jesus 24 oras. At isa pang ibig sabihin nito ay nasa loob man tayo o labas ng tahanan, kahit nasa mandako, dapat mamuhay tayo kaswato ayon sa simulain ng Biblia. Yun yung isang paraan ng pagiging alagad ni Jesus. Ang tanong, Ate Jet, gusto mo bang maging alagad ni Jesus? Oo naman, gusto ko. Judy, ano naman yung dapat kong gawin para maging alagad niya? Maganda yung tanong mo. Sige, sa susunod na pagbabalik ko siya kayo sasagutin. Ganyan, muna tayo, tapos dahil tayo daw wala dito, bigyan tayo ng pop, tapos punta tayo ng bukid. Sige.